Ating salubungin ng masigabong palakpakan ang Hall of Fame ng mga car racing na si Alonso Tomas. Masiglang pagpapakilala ni Mr. Galvez. Puno ng iba't ibang mukha ang paligid ng entablado. Kung sa kaingayan lang rin ang pagbabasehan, naglalaban ang tunog ng mga palakpak at ang tunog ng iba't ibang instrumento. Lumakas ang palakpakan at hiyawan ng mga tao, lalo na ang mga kababaihan nang magsimulang maglakad papunta sa entablado si Alonso. Hindi nawawala sa mukha ng lalaking car racer ang saya at pagpapasalamat kahit na ilang taon na siya sa larangan ng pagkarera. Itinigil ang pagtugtog ng instrumento. Natahimik rin ang mga taong nanonood bilang pagbibigay ng respeto sa mga nagsasalita at para mapakinggan din ng maayos ang mga sasabihin ni Alonso. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Pagpapasalamat ni Alonso sa lalaking kasama niyang nakatayo sa entablado. Habang nakatapat ang mikropono na hawak niya sa kanyang bibig, nakahulma pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang malaking karangalan ang iyong naging pagtanggap sa aming imbitasyon na maging parte ng fashion show ko. Wika ng may-ari ng clothing brand. Binigyan lang siya ni Alonso ng tipid ng ngiti bago muling magsalita. Ang ganda po ng napili niyong tema para sa fashion show na gaganapin ngayon. Ano po ang kwento sa likod ng ideyang ito? Bigla na lang natawa si Mr. Galvez sa tanong ng batikan na car racer. Gusto mong malaman? Opo. Masiglang sagot ni Alonso na ikinangiti na lang ni Mr. Galvez. Sa totoo lang, anak ko ang nagsuhestyon ng ganitong tema. Panimula ni Mr. Galvez, nakatapat ang mikropono sa bibig. Sobrang paghanga niya sa'yo kahit nga ang sports car na minamaneho mo, gusto niya ring magkaroon siya. Wow! Ito ang naging reaksyon at nasabi ni Alonso sa mga narinig. Hindi ko po akalain ito. Nakakagulat din po para sa akin. Nginitian lang ni Mr. Galvez ang batikan na car-racer bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi lang dahil sa suhestyon ito ng aking anak, kaya ko pinili ang tema na mayroon ngayon ng fashion show. Sa kadahilanan din na ngayon ang kaarawan niya. Ito ang regalo ko sa aking anak. Gusto kanya makita sa personal, Mr. Tomas. Naririto po ba ngayon ang anak ninyo, Mr. Galvez? Nang uusisa na tanong ni Alonso. Umiling-iling ang lalaking tinatanong ng car racer. Nasa university pa siya. Nag-aaral. Ah, ganun po ba? Ano pong pangalan ng anak mo? Chase Galvez, my only son. Halata sa tono ng pagkakabanggit ni Mr. Galvez sa pangalan ng anak ang pagmamalaki at pagmamahal. Natuwa ang lahat sa narinig. Kaya ang mga manonood ay maingat na inilabas ang kanilang mga cellphone para makuhanan ng video ang mga sasabihin ng car racer. Inayos naman ng mga photographer ng fashion show ang kanilang kamera. Nakatutok kanina pa sa direksyon ni Alonso Tomas. Itinapat na ulit ng lalaking car racer ang mikropono sa kanyang bibig para masabi ang kanyang mensahe. Chase, binabati kita ng isang maligayang kaarawan. Lubos ang pasasalamat ko sa pagsuporta mo sa akin. Hindi man tayo magkita sa mismong mahalagang araw ng buhay mo. Tandaan mo, may susunod na pagkakataon pa. Magkikita rin tayo. Pagkatapos ng medyo mahaba na mensahe ni Alonso para kay Chase Galvez, nagsipalakpakan ang mga tao, may hawak man o wala na cellphone. Pumalakpak din si Mr. Galvez bago niyakap si Alonso bilang pasasalamat sa napakagandang regalo at mensahe para sa pinakamamahal niyang anak. Ang munting pag-uusap ng dalawa, natapos na. Inihanda na ng mga tauhan ni Mr. Galvez ang mga kailangan sa fashion show mula sa mga props, background music at marami pang iba. Binigyan na rin niya ng instruction si Alonso kasama ang iba pang kapwa car racer tungkol sa kanilang gagawin. Alonso, basa ng damit mo ng pawis. Wika ni Zero, kasama ni Mr. Alonso Tomas sa pagkakarera. Ang lahat ng car racer at modelo para sa gaganaping runway fashion show ay nasa backstage, ngunit 2 dressing room lang naman ang humahati. Sa unang dressing room ang mga babae. Naroon ang mga hairstylist at makeup artist sa pag-aasikaso ng mga modelo na may halong pag-iingat at bilis sa kanilang trabaho. Ikinalingon ng nakatalikod at kaninang nakapamewang na lalaki ang sinabi ng kasamahan bago tingnan ng sarili. Oo nga no, pero nakabukas naman ang aircon. Hindi kinakaya ng aircon ang pagiging hot mo pare. Komento ng isang lalaki na komportableng nakaupo sa tabi ni Zero, abala sa pag-aayos ng sapatos. Kinakabahan ka lang. Ikinangisi na lang ni Alonso ang komento ng kasamahan.
Magpapalit pa ba ako ng damit? Wag na. Pulbo at pagpupunas lang gamit ng tissue o panyo ang katapat niyan. Agad na sagot ni Zero. Tanging pagtango na lang ang nagawa ni Alonzo bago maghanap ng tissue sa lamesa at cabinet ng dressing room, ngunit wala siyang nahanap doon. May panyo ka ba, Zero? Kalmadong tanong ng batikan na ka-racer. Umiling naman ito bilang sagot. Manghingi ka na lang sa kabilang dressing room. Alam ko doon maraming tissue. Napabuntong hininga si Alonzo sa suhestyon ng kapwa niya ka-racer. Kahit na hindi niya gusto yon, sinunod niya pa rin. Agad na lumabas si Alonzo sa kanilang dressing room at saka nagsimulang tumungo sa kabila. Nakatayo lang sa may harap ng pinto si Alonzo at kanya lang tinititigan ng doorknob na may halong hiya na kumatok. Ngunit alam niya na walang patutunguhan ang pagiging mahiyain niya. Hi! Medyo naiilang na bati ni Alonzo nang pagbuksan siya ng pinto ng isang babae. Waring nag-iisa lang ito sa loob ng dressing room. Pwedeng makahingi ng tissue? Hindi naman madami ang hihingin ko, miss. Walang reaksyon na tiningnan mula ulo hanggang paa si Alonzo ng babaeng nakasuot ng bagong gown na gawa at disenyo ni Mr. Galvez. I will give you my tissue. Walang paligoy-ligoy na sagot ng babae, ngunit maarte ang tono ng pagsagot. Basta maglagay ka ng alcohol bago ka kumuha. You know, to avoid spreading bacteria to my things. Ikinangiwi ni Alonzo ang mga huling sinabi ng babae, ngunit hindi siya napansin. Kinuha ng modelo ang alcohol kasabay ng pagkuha niya sa ziplock bag na may nakalagay na tissue. Familiar ka sa akin. Biglang wika ni Alonzo habang nilalagyan ng alcohol ang kamay. Talaga ba? Hindi makapaniwalang tanong ng modelo. Marahang tumango si Alonzo bago nagsalita. Madalas kitang napapanood sa mga sikat na fashion show sa TV. Polaris Madrid ang pangalan mo, di ba? Yes, that's me. Simpleng sagot ni Polaris. Sikat ka na ka-racer, di ba? Kahit walang nakakatawa sa itinanong ni Polaris, mahinang natawa si Alonzo. Grabe ka naman, hindi ako sikat. Magaling at hands-on lang talaga ako magmaneho. Ang mga isinagot ng lalaki ang nagpairap sa mata ng modelo. Napapanood din kita sa mga car-racing event. My friend is a big fan of yours. Ikaw si Mr. Alonzo Tomas, car-racer outfit number 11? Walang salita o komento ang lumabas sa bibig ni Alonzo. Tinapos lang ng car-racer ang paglalagay ng alcohol bago dumiretso sa pagbubukas ng ziplock bag para makakuha ng kaunting tissue na gagamitin niya pampunas sa kanyang pawis sa leeg at noo. Sinigurado talaga ni Alonzo na malinis niyang hahawakan ang bagay na pagmamay-ari ni Polaris. Maraming salamat sa tissue, Miss Madrid. Nakahulma ang ngiti sa labi ng car-racer. No problem, Mr. Tomas. Hindi mo na kailangan ibalik sa akin ng tissue. Sa'yo na yan. I have another tissue in my bag. Walang preno na pagsasalita ni Polaris. Ikinakiling na lang ito ni Alonzo habang nakangisi. May balak na asarin ng modelo. Ang dami pa ng tissue na to. Kaunti lang naman ang kinuha ko. Kunin mo na. Sayang rin to. Halata sa tono ni Alonzo ang pagpupumilit. Hindi ko natatanggapin yan. It's unhygienic to give it back to me. Napakibit balikat na lang ang lalaki. Okay, hindi ko na ipagpipilitan. Baka mainis ka na sa akin. Malapit na. Seryosong sagot ni Polaris na ikinatawa ni Alonzo. Doon lang natapos ang pag-uusap ng dalawa. Naisipan ni Alonzo na bumalik sa dressing room na para sa mga kalalakihan. Kaya nakangiti niyang kinawayan si Polaris bilang simbolo ng pagpapaalam. Mahinhin din na kumaway ang modelo bago isinarado ang pinto ng dressing room nila nang hindi na mahagip ng mata niya ang anino ng car-racer. Lumipas ang ilang minuto, tuluyan ang nagsimula ang fashion show. Nakapila ng mga modelo sa dulo ng entablado habang ang mga car-racer ay nakasakay na sa sports car nila. Paisa-isa nang nagmamaneho ang lalaking nasa larangan ng pagkarera. Ang mga modelo naman ay nasa taas noong inirarampa ang gown at dress na kanilang suot. Nakatingin sa camera ang photographer habang ipinapakita ang seryosong reaksyon ng kanilang mga mukha. Panghuli si Polaris na rumampa. Suot ang pinakabagong disenyo ng clothing brand na pangalan ay Glazes. Tapos ng fashion show, tapos na rin ang pagkuha ng litrato sa kanilang lahat kasama si Mr. Galvez. Umuwi na ang mga manonood at nagsiuwian na rin ang ibang modelo at car racer. Polaris! Tawag ni Alonzo sa modelo na abalang naglalakad papunta sa hintay ng mga sasakyan habang bitbit ang sling bag. Ibinaling ni Polaris ang tingin sa lalaking tumawag sa kanya. Ito ang nagpatigil sa modelo sa paglalakad. Hi, Alonzo! Pauwi ka na?
Tanong ng binata, nakadungaw sa bintana ng kanyang kotse. Tumangot ang modelo. Gusto ko nang umuwi kaso hindi ko dalang sarili kong kotse. Ayoko namang mag-commute, mamaya makakuha pa ako ng kung anong sakit. Hindi ka makakakuha ng sakit at saka maganda mag-commute kapag gabi, malamig. Sunod-sunod na sabi ni Alonzo. Gusto mo samahan kita? Dugtong pang tanong nito. No thanks, ayoko pa rin mag-commute, baka mamaya madumihan pa ako. Hindi lang sa pananalita, gamit at paglalakad maarte ang modelo. Kinaartehan na lahat ni Polaris. Napairap ng mata si Alonzo bago bumuntong hininga dahil sa kanyang narinig. Sakay, ihahatid na kita sa bahay mo. Gabi na rin tapos ang arte mo pa. Magpapasalamat na sana ako sa iyo, Mr. Tomas. Kaso tinawag mo pa akong maarte. Walang preno na sabi ni Polaris. Nakatapat na siya sa pinto ng kotse ni Alonzo. Kanya nang binuksan iyon at pumasok ng walang alinlangan. Mali ba ako? Maarte ka naman talaga. Kunot noon na tanong ni Alonzo. Hindi pagiging maarte ang tawag doon. Depensa ni Polaris habang ginagawang komportable ang sarili mula sa pagkakaupo sa loob ng sasakyan. Okay, hindi na ako makikipagtalo sa iyo, Miss Madrid. Alam ko naman na hindi ako mananalo. Wika ng binata bago paandarin ang kotse. Natahimik ang dalawa sa buong biyahe. Si Alonzo, tutok lang sa pagmamaneho. Hindi mabilis at hindi rin mabagal habang nakasandal at abala lang naman na nakatingin si Polaris sa bawat nadaraanan nila. Dumampi sa kanilang hangin na pumapasok mula sa nakabukas na bintana ng kotse. Suot mo pa rin yan? Tanong ni Polaris, diretso ang tingin sa nagmamanehong si Alonzo Tomas. Agad na nilingon ng binata ang modelo na naging dahilan para magtama ang tingin ng dalawa na pareho nilang ikinaiwas. Eto bang damit ko? Ang hintuturo ng car racer ay nakaturo sa sarili niyang damit. Katulad mo, kanina, uwing-uwi na rin ako kaya hindi na ako nakapagpalit. Pero di ba pawis na pawis ka kanina? Mabaho ka na? Hindi nawawala ang maarteng tono ni Polaris. Napataas ang isang kilay ni Alonzo. Naamoy mo ba na mabaho ako? No, agad na sagot ng modelo. Hindi mo naman pala naamoy, ibig sabihin, hindi ako mabaho. Kanina ka pa din nabubugahan ng usok mula sa sports car. Amoy usok ka na. Huwag kang mag-alala sa akin, maliligo at magpapalit naman ako pagka-uwi ng bahay. Paninigurado ni Alonzo na nakakunot ang noo. Dapat lang, gusto kita kaso hindi ko gusto na lalapit ka sa akin na pawisin at mabaho. Hindi makapaniwala si Alonzo sa pagiging matapat at sa biglaan na pag-amin ni Polaris. Napatakip na lang ng mukha ang modelo gamit ang sling bag niya dahil sa hiya. Hindi ko to inaasahan. Gusto mo talaga ako? Umiiling at medyo natatawang sambit ni Alonzo. Ang tingin ay nakatuon pa rin sa pagmamaneho. Maingat na inilagay ni Polaris sa hita ang bag na ipinantakip niya sa kanyang mukha at saka nagsalita. Oo nga, kung alam mo lang na sinusubukan kong lapitan kay every car racing event na pinupuntahan ko para lang makilala ka ng lubos. Pinapakinggan lang ni Alonzo lahat ng sinasabi ni Polaris. Hinihintay pa ng car racer ang kadugtong na sasabihin nito. Tapos, ano nang nangyari? Natakot ako, Alonzo. Puro pawisin ng tao, maraming amoy na hindi ka nais-nais ang pumapasok sa ilong ko tapos bawat nadaraanan ko maalikabok. Hindi ko din gusto ang mga pagkain na binibenta. Walang paligoy-ligoy ang pagsagot ni Polaris. Paano ba yan? Ayoko sa babaeng maarte. Parang nanlumo ang babae sa kanyang narinig. May kung ano ang nakapagpawala ng sigla sa kanyang katawan, ngunit sa halip na panghinaan si Polaris ng loob, kanya nalang itinatak sa isipan ang huling sinabi ni Alonzo. Walang balak ang modelo na itigil ang nararamdaman para sa lalaki na kasama niya, habang tinatahak ang madilim at tahimik na kalsada ngayong gabi. Naging tahimik ulit silang dalawa hanggang tuluyan ang maihatid ni Alonzo ang modelo. Nagpasalamat at nagpaalam din si Polaris bago lumabas ng kotse at saka nagmamadaling lumakad papasok sa malaking gate ng kanilang bahay. Si Alonzo na lang ang nag-iisa. Tinatanaw ang nakasaradong itim na gate ng modelo mula sa bintana. Ilang minuto rin ang lumipas bago naisipang umalis ng lalaki. Nang sumunod na event, hindi inaasahan ni Alonzo kung ano ang kanyang masasaksihan. Anong ginagawa mo dito? Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Alonzo nang makita niya si Polaris sa car racing event na isa siya sa kalahok. Halos 3 araw din hindi nagkita at nagkausap ang dalawa.
Kasama ni Polaris ang kanyang kaibigan na panandalian siyang iniwan para kausapin ang isang car racer na nakita. Nakasuot ng sports car outfit si Alonzo at may nakalagay pang number 11 sa kanang parte, habang nakasuot lang ng simpleng shirt at sweatpants ang modelo. Panonoorin ka. Magiging number 1 supporter mo. Ano pang gusto mong sagot? Natigilan ang car racer at walang maisip na sasabihin. Tanging paglunok na lang ng laway ang kanyang nagawa. Hindi ka sanay dito. Nakikita mo yon? Madumi. Paano ka uupo dyan? Itinuro ni Alonzo ang mga upuan. Don't worry, pinaghandaan ko na yan. Dumukot si Polaris ng malaking tela na itim sa bag na nakasukbit sa kanyang balikat. Ipinakita niya pa ito sa car racer na nakatingin lang sa kanyang hawak. Ipangtatakip ko na lang to sa maduming upuan. Labahan ko na lang pagkatapos. Marunong ka maglaba? Napakunot ang noong tanong ni Alonzo. Hindi, pero pwede ko namang aralin. Napatango na lang ang lalaki. Halata sa modelo na desidido talaga siya na baguhin ang sarili para sa batikan na car racer. Mainit dito kahit open space. Ayos lang ba sa'yo? Ang tono ng pagtatanong ni Alonzo ay may halong pag-aalala. Ngumiti naman si Polaris. Napangiti naman si Polaris dahil naramdaman niyang concern ang lalaki sa kanya. I have a mini fan with me. Sa katunayan, 2 dinala ko para sa yung isa. Talaga? Hindi makapaniwala si Alonzo pero di kalaunan nagbago rin nang ibinigay sa kanya ni Polaris ang isang mini fan. Masayang tinanggap ng lalaki ang ibinigay sa kanya. Nag-abala ka pa. Sanay naman ako sa init dito. Ayokong naiinitan ako, Alonzo. Kaya ayoko rin na mainitan ka. Matapat na sabi ni Polaris. Mahirap magkasakit. Dugtong pa ng modelo. May dala ka bang face mask? Panibagong tanong ng binata para maiba ng usapan. Kailangan ba? Tanong rin ni Polaris kay Alonzo na nakatas ang isang kilay. Wala pa naman masyadong tao. Modelo ka at kilala ka, Polaris. Hindi ka pwedeng pupunta lang dito na walang suot na face mask o kahit na ano na makakapagtago sa mukha mo. Mamaya, dinudumog ka na. Pagalitan mo na lang ako kapag dinumog na talaga ako mamaya. Pabirong wika naman ni Polaris. Sige na, bumalik ka na sa field. Malapit ang magsimula. Galingan mo, Alonzo. Bumilis ang tibok ng puso at halos maistatwa si Alonzo habang pinapanood si Polaris na maglakad papalayo. Nakabalik lang siya sa wisyo nang mapansin na paunti-unting humuhulma ang magandang ngiti sa kanyang labi at hindi naman niya yung pinigilan. Masaya siyang pumunta sa field kung saan naroon ang iba pang mga racer. Ang mga kalahok sa karera ay pinapila na, nakasuot ng gloves at helmet. Kahani ng mga car racer ang kanilang sports car na gagamitin. Hindi pa nagsisimula ang laban, ngunit ang ingay ay malala na. Kanya-kanyang kaway ang mga kalahok sa mga tumatawag sa kanilang pangalan. Siksikan ng mga tao at lahat ay nakatayo na lang. Mas pinili na lang ni Polaris na mapanood si Alonzo ng nakatayo kaysa nakaupo. Si Polaris lang mag-isang naiipit sa madaming tao. Ni hindi na mahagilap ng modelo ang kanyang kaibigan. Miss! Pagtawag ni Polaris sa babaeng nasa harapan niya. Nagtatakang lumingon ng babae. Bakit po? Ibinibenta mo ba to? Itinuro ng modelo ang hawak ng babae na banner. Sa malaking banner na yon, nakasulat ang buong pangalan ni Alonzo. Hindi ko po ibinibenta pero pwede ko naman po ibigay sa iyo ng libre. Agad na sagot naman ng babae. Ikinatuwa ni Polaris ang narinig. Talaga? Maraming salamat ng sobra. Tumango naman ang babaeng kausap ni Polaris. Halata naman po na sosuportahan mo si Mr. Tomas, yung boyfriend mo. Gusto sabihin ni Polaris na hindi niya kasintahan si Alonzo, ngunit siya rin ang pumipigil sa sarili niya. Maganda para sa pandinig ng modelo ang mga huling sinabi ng babae, kaya nag-init na lang ang kanyang pisngi. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay nasa karera. Nagsimula ng mainit na laban. Marami na ang nagkakainitan, nagkakapustahan at pare-parehong gigil na malaman kung sino ang magiging kampyon. Alonzo Tomas, kaya mo yan! Malakas na sigaw ni Polaris habang iwinawagayway ang banner. Nakikisabay siya sa mga ingay ng mga manunood. Si Alonzo ang nangunguna sa karera. Lahat ng kalahok gusto siyang maabutan. Kahit makipaglaro ng madumi, gagawin nila. Ngunit kahit ganon, binigyan siya ng tropeyo at sinabitan ng gintong medalya. Kahit mabigat ang dala ng lalaki,
Pinuntahan ng car racer si Polaris sa sobrang saya para sa kanya. Kamusta ka? Hindi ka ba nadumihan? Pinagkakaguluhan ka na ba ng mga tao? Tuloy-tuloy na tanong ni Alonzo kay Polaris nang makalapit ito kung saan nakapwesto ang dalaga. Okay lang ako. I'm cheering you kanina. Kaswal na sagot ni Polaris. Napangiti naman si Alonzo sa sinabi nito. Alam mo ba na sobrang saya ko dahil may nagbigay sa akin ng banner na may pangalan mo? Hindi maikakaila sa tono ng pagkakwento ni Polaris ang saya na kanyang nararamdaman. Nakakatuwang marinig na naging masaya ka kahit maraming tao. Tipid ng initian ng modelo si Alonzo. Inilibot ni Polaris ang mga mata sa paligid. Pansin ko lang sa sarili ko, Alonzo. Ang hirap ko mahalin kasi nililimitahan ko ang aking sarili sa tao. Ginagawa kong big deal ang simpleng bagay. Seryosong nakikinig si Alonzo sa mga sinasabi ni Polaris. Ginagawa kong big deal ang lahat at yun ang pinakaayoko sa sarili ko. Ayoko na ganito na lang ako palagi kasi baka tuluyan ang walang magmahal sa akin. Hindi mo nga ako gusto kasi nga ganito ako, diba? Patuloy pa ng modelo. Nakikinig lang si Alonzo pero ramdam niya kung paano ayawan ni Polaris ang sarili at ang pagpipigil na lumuha. Polaris, malambing na pagtawag ng car racer sa nakayukong modelo. Nang tingnan niyang mukha ng dalaga, napansin niyang namumuong luha sa mga mata nito. Nang mga sandaling iyon, hindi nagdalawang isip si Polaris at niyakap ng mahigpit si Alonzo kahit na katatapos lang nitong kumarera. Puno pa ng pawis. Hindi ka mahirap mahalin. Wala rin akong sinabi na hindi kita gusto at inamin ko na ayoko sa ugali mong maarte pero narito naman ako. Sasamahan kitang baguhin ang sarili mo. Yung hindi mo na aayawan. Dire-diretsyong sabi ni Alonzo na naging dahilan ng pagtigil ni Polaris sa pag-iyak. Mahal kita, Polaris. Dugtong ng car racer, sabay dampi ng halik sa noo ng dalaga. Nanatili lang silang magkayakap hanggang sa naisipan na nilang umalis sa car racing track ng magkahawak kamay. Mula noon, madalas na silang magkasama, sinusuportahan at tinutulungan ng isa't isa. Linggo din ang lumipas bago na imbitahan si Polaris sa isang fashion show. Agad na tinanggap ng modelo ang oportunidad na iyon at ipinaalam kay Alonzo. Masaya ang car racer para sa taong mahal niya. May panibagong laban na naman ulit si Alonzo Tomas sa karerang kasabay ng event na dadaluhan ni Polaris. Ang dalawang tao na nagmamahalan ay parehong tinatahak ng propesyon na kinasanayan nila. Hanggang sa dumating ang araw na taas noong inirarampa ni Polaris ang suot sa fashion show. Maayos pa ang lahat sa umpisa, pero nang lumipas lang ang ilang minuto, nagkagulo na ang mga tao sa biglaang pagguho ng pader, pagbagsak ng mga gamit at pagkasira ng buong event. Halos lahat ng mga nanonood ay nakaligtas sa naging aksidente. May iba lang na nadaplisan ng mga basag at matutulis na bagay. Ngunit ang kalagayan ng modelo ay hindi malaman, ni hindi rin mahanap si Polaris sa pinangyarihan ng aksidente. Si Polaris, hinanap agad ni Alonzo ang kasintahan pagkatapos niyang malaman ang nangyari sa aksidente. Nakasuot pa ang lalaki ng outfit niya sa car racing. Sir, ayan na lang ang tanging nasambit ng babaeng pinaglalaro ng daliri. Hindi alam ang sasabihin. Please, sabihin niyo sa akin kung nasan si Polaris. Pagmamakaawa ni Alonzo. Hindi po namin mahanap si Miss Madrid, sir. Kanina pa po namin siya hinahanap. Kanina habang nagsisibagsakan po ang mga gamit, nahagi po si Miss Madrid ng gumuhong pader. Yun na po ang huling kita ko sa kanya. Sabat ng lalaking katabi ng babae, nakausap ni Alonzo. Sobrang nagkakagulo na po kanina at maraming sugatan. Paumanhin po, hindi namin siya natulungan. Hindi na alam ni Alonzo kung ano ang kanyang mararamdaman. Kaysa magpalamon sa lungkot, hinanap ni Alonzo ang kasintahan. Iniangat ng car racer ang lahat ng gumuho at nabagsak na gamit, pati na din ang medyo malaking peraso ng pader. Halos nakadalawang oras si Alonzo sa paghahanap kasama pang ibang mga kasamahan. Hanggang ilang sandali pa, nakita niya si Polaris matapos may angat ang isang peraso ng gumuhong pader. Walang malay, may mga sugat. May nakabaong matulis na bagay sa hita at dumadaloy ang dugo mula rito. Nagmamadaling binuhat ng mga paramedic si Polaris na may kasamang pag-iingat para maisakay sa ambulansya. Sumama na rin si Alonzo. Mabilis lang din silang nakarating sa ospital at doon ay inasikaso agad ng mga doktor ang modelo mula sa pagtingin ng heart rate, blood pressure, paglapat ng unang paggamot sa sugat at x-ray. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Bungad na tanong ng doktor nang makapasok sa kwarto kung saan dinalang modelo. Kasintahan niya po ako.
Walang paligoy-ligoy na sagot ni Alonzo na nakatayo sa gilid ng hospital bed ni Polaris. Wala pa ding malay hanggang ngayon. Tumangon na lang ang doktor sa naging sagot ng car-racer bago nagsalita. Tatapatin na kita, sir. Napuruhan ng sobra ang kaliwang binti ng pasyente at marami din ng buto na nabali. Kinakailangan putulin ang kaliwa niyang binti para hindi magkaroon ng komplikasyon ng katawan ng kasintahan mo. Naiintindihan ko po, Dok. Kung yan po ang makakabuti para sa kanya, gawin niyo po. Wika ni Alonzo bago ibinaling ang tingin sa nakahigang si Polaris. Mahal po ang operasyon. Makakapagbayad po kayo ng malaki? Ayos lang po ba sa inyo, sir? Kahit gaano pa po kamahal ang operasyon, magbabayad po ako. Basta lang maging maayos ang kalagayan ng babaeng mahal ko. Halata sa tono ng pananalita ni Alonzo ang pagiging seryoso. Isasagawa na agad namin ang operasyon. Napatangon na lang ang car racer habang naglakad na palabas ng hospital room ni Polaris ang doktor. Kinabukasan, dinala na agad si Polaris sa operating room para isagawa ang operasyong putulin ang napuruhang binti ng modelo. Naroon ang doktor at ang mga katulong nito sa pag-oopera, habang si Alonzo nanatili lang sa labas ng operating room. Naghihintay lang. Maraming oras din ang inabot bago natapos ang operasyon. Lumabas ang doktor sa operating room at ibinalita kay Alonzo na maayos at matagumpay ang naging operasyon kay Polaris. Alonzo? Sambit ni Polaris ng magising. Inilibot ang mga mata sa loob ng silid. Pagkarinig ng boses ni Polaris, agad itong nilapitan ng binata. Katatapos lang mag-ayos ng mga prutas na binili. Kumusta? Nagugutom ka? May masakit ba sa'yo? Alonzo, muling pagtawag ni Polaris kahit nasa tabi niya ito. Ang luha ay namumuo sa mata ng dalaga hanggang sa tuluyan na itong umiyak habang kinakapa ang mga binti niya. Hindi ko maramdaman ang kaliwa kong binti. Putol na. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Alonzo. Dahan-dahan niyang iniupo ang modelo bago niyakap. Hinaplos niya ang likod nito. Pagiging modelo lang ang trabaho ko. Mawawala pa sa akin. Paano ako mabubuhay nito? Patuloy pa ni Polaris. Polaris, makinig ka muna. Totoo na hindi ka na magiging modelo pero mabubuhay ka. Nandito ako para sa'yo. Tutulungan kita. Marahang sabi ni Alonzo. Pinakinggan naman ito ni Polaris. Ang hirap umasa sa ibang tao. Humingi o hindi ka man ay may nasasabi pa din sila. Pero alam kong hindi ka ganon kasi masyado kang mabait. Ayoko lang na i-take for granted ka. Umiling naman si Alonzo. Pakiusap, tanggapin mo ang tulong ko, mahal. Pagkukusang loob ko ito. Ako ang may gusto. Wala itong kapalit. Gusto ko lang na makasama ka. Unti-unting napayuko si Polaris bago nagsalita. Sige, pero tutulungan natin ang isa't isa. Pangako, tutulungan ko ring makabangon ng sarili ko. Naging malinaw na para sa dalawa ang kanilang naging usapan. Mahirap para kay Polaris iwan ang pagmumodelo, ngunit kailangan niya. Kahit labag sa kalooban, tinanggap na lang ng dating modelo ang mga nangyari sa kanya. Si Polaris ay nakalabas din agad ng ospital matapos magpahinga ng ilang linggo. Nakaupo siya sa wheelchair habang ang nagtutulak ay si Alonzo. Dinala ng binata si Polaris sa bahay niya para maalagaan ng maayos. Lahat ng pangangailangan ni Polaris, ibinibigay ni Alonzo mula sa damit, pagkain, gamot at atensyon. Binilhan din niya ang dating modelo ng saklay para maging katulong nito sa paglalakad. Patuloy na nakaalalay si Alonzo kay Polaris. Lumipas ang ilang buwan, nakatira pa din si Polaris sa bahay ni Alonzo at ang pagkabagot ng modelo ay ramdam ng binata. Kaya naman, naisipan niyang dalhin sa Isla Tablas sa Romblon si Polaris, ang probinsya niya, para makakita ng magandang tanawin at makalanghap ng sariwang hangin ng dalaga. Ang islang iyon ay may maputing buhangin at asul na dagat na napalilibutan ng matataas na bato. Nagustuhan ni Polaris ang tanawin nang sila ay makapunta na sa isla. Magaan para sa pakiramdam ni Alonzo ang makitang masaya ang babaeng minamahal. Lalo na sa tuwing sinasamahan niya itong maupo sa buhanginan habang pinapanood ang paghampas ng tubig sa mga bato. Ang payapa talaga dito tapos ang ganda pa ng tanawin. Namamanghang sabi ni Alonzo na nakaupo at inilibot ang tingin sa paligid. Nakakulong sa bisig ni Alonzo ang babaeng pinapanood ang paggalaw ng dagat. Dito na lang tayo tumira. Sa huling sinabi ng lalaki, napaangat ang ulo ni Polaris. Seryoso ka ba? Paano ang car racing mo? Titigil na ako sa pagiging car racer ko.
Matagal na rin ang naging serbisyo at paglilingkod ko. Iiwan mo na lang ba talaga? Nang uusisang tanong ni Polaris. Hindi kita makakasama kung hindi ko iiwan ang pagkakarera. Marami na rin naman akong naipon kaya magpapahinga na ako sa dati kong propesyon. Bakit naman? Yun na lang ang tanging lumabas sa bibig ni Polaris. Bala kong sa iba naman maglingkod at buo ng aking desisyon. Hindi ko iiwan yun. Anong propesyon ba yan? Panibagong tanong ng babae. Hindi propesyon. Ikaw ang tinutukoy ko na gusto kong paglingkuran. Polaris Madrid, gusto kitang alagaan. Kaya sana, hayaan mo ko. Napailing na lang ang dating modelo kasabay ng paghulma ng mapait ng ngiti sa kanyang labi. Hindi ka ba mapapagod niyan? Lalo na sa akin. Dumadaan naman talaga sa pagkapagod. Ngunit pwede namang magpahinga, di ba? Hindi porket napagod ay dapat na ring sumuko. Walang magagawa ang pagsuko para sa atin na may pinanghuhugutan pa ng lakas. Makabuluhan ang mga binitiwang salita ni Alonso sa kanyang minamahal. Mahal na mahal kita, Polaris. Kung alam mo lang na sobrang swerte ko sa'yo kasi kung pagmamahal pa lang ang usapan, sobra pa sa sobrang ibinibigay mo sa akin. Salamat, Alonso. Mahal na mahal rin kita at ikinararangal kong makasama kang mabuhay dito sa Isla Tablas. Sa mga nagdaang taon, ang sinabi ni Alonso ay kanyang tinupad. Sa Isla Tablas na talaga sila nanirahan. May simpleng tahanan at hanap buhay na sapat na sa kanila. Si Alonso ang nagsilbing paa at gabay ni Polaris sa buhay. Kontento na sila sa piling ng isa't isa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.